Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam niyo naman na hindi masyadong maganda ang araw natin dahil kanina pa po tayo hindi mapakali. Siyempre, time to time na nag-a-update tayo mga kababayan dito po sa pagkawala ng ating kapatid ng isa sa mga bunso, no? Actually, bunso talaga namin nila Boss Mike sa Bengador, lalo na si Boss Mike, no? Ano niya ito ah, talagang tinuring niya talagang kapatid talaga. At talagang grabe ang pag-aalaga ng ano rito, ng tropa kay Mima. Pero gayon ba man mga kababayan, no? Mahirap sabihin na move on. Hindi tayo magmo-move on hanggang hindi natin nakakamit ang hustisya sa ating kapatid na bunso na si Mima Alicia, no? Hanggang ngayon kahit pag nag-uusap kami sa GC nila Boss Mike, nila Boss Nyolo, nila Takero, ayan, nila Ballpoint Man, kami po ay hindi namin maiwasan na hindi kami ay malungkot at maiyak. Minemesmerize namin, parang sinisisi namin yung sarili rin namin mga kababayan. Di namin alam, parang may guiltiness din kami sa sarili namin na may pagkukulang ba kami, may alam nyo, may parang pakiramdam namin nagkamali kami, pakiramdam namin mga kababayan. May kami, may pagkukulang kami na hindi nasabi sa kanya. Pero to be honest po mga kababayan, time to time po, kami naman po ay may JC. Time to time naman po talagang ina-advise namin yan noong siya hindi pa busy. Siyempre mga kababayan, ang hirap naman po, 'di ba? Sa kalagayan namin parang may mga iba po na nagtatanong bakit ba't hinayaan yung ganun? But hindi na lang siya nanatili kay Boss Mike. Yun nga gusto namin mga kababayan no? Pa-like and share po nitong live natin mga kababayan para po maabot yung magandang balita dahil naglabas na po ng police report. Pero i-share ko po muna itong aming saloobin, especially ako. Ngayon lang ako nakapag-live dahil kanina ko pa talaga gusto mag-live kaso very emotional ako. Actually, lahat kami, kahit si Boss Mike, hindi makapag-live ng maayos. Halos kami lahat, hindi kami makapag-live na maayos dahil nasya kami. Ginulat kami ng balita kaninang alas 6. Actually, alas 5, natulog kami ni Ballpoint Man. Nandito kasi ako kala Ballpoint Man. So, ginulat kami ng balita. At talagang napamura kami dahil dun sa balitang nalaman namin kay Mima nga na siya na po na-imagine ko kasi yung pagtakbo ni Mima, yung paghingi niya ng tulong. Kung paano siya dinadtad ng bala. Brutal. Napaka-brutal po. Hindi gawain ng magnanakaw, mga kababayan. Talagang pinaligpit. Pinaligpit talaga si Mima, mga kababayan. Brutal matindi galit.
Alam namin, hindi na matatahimik si Mima, hindi matatahimik ang kaluluwa ni Mima hangga't di niya nakakamit ang hustisya, mga kababayan, mga ka-BBM. Kaya po, nag-follow up operation po agad ang PNP. Regarding po dito sa brutal na pagkakabaril kay Mima, pagtadtad sa kanya ng bala, actually mga kababayan, isa sa mga ano namin yan lakas din namin yan si Mima. Kasi nga, walang takot mag-vlog yan Kumbaga, kahit siya yung pinakambata sa amin, kahit siya yung pinakang bunso namin sa grupo, sa Bengador, may natututunan din kami sa kanya when it comes to content. Kaya po nagpapasalamat kami sa PNP, sa CIDG, NBI, na agaran pong umaksyon agad para po sa ating kapatid. Sa lahat po ng nakikiramay sa pamilya ni Mima, sa amin din na pamilya ni Mima. Kasi sa Bengador po, pamilya na kami. Pamilya na po kami sa Bengador. Hindi lang kami basta defender, hindi lang kami basta vlogger, hindi lang kami basta lumalaban sa fake news, lumalaban sa mga kawatan. Kami po ay mga grupo na magkakapatid. Na magkakasama sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Ilang taon? Ilang taon po? Kaya recently, hindi nyo nakikita si Mima. Kasi hinayaan namin siya maging masaya. Hinayaan namin siya maging masaya kasi gusto niya ng maayos na pamilya. Gusto niya na, sabi nga niya, nakausap ko nga siya, yung uli namin pag-uusap, after namin mag-Bengador, yun nga, may ano raw, bagong boyfriend na siya. Tapos tinanong ko, okay ba? Niloloko nga namin kay Jake. Oo, kasi nga, ganun yung lokohan namin. Parang tinutokso-tokso namin kay Jake. Kaso hindi nga na-develop. Siyempre, para magkapatid na di ba? Kaya, sabi namin, recently, sabi nga namin, asan ka na? Magparamdam ka naman. GC, tinatanong namin. Pero, yun nga, basta alam namin, masaya siya. Masaya siya sa ginagawa niya. Masaya si Mima ngayon Ngayon lang namin siya nakitang, alam niyo yun, yung parang wala nang pakialam sa bukas. Saka ngayon, medyo hindi na siya masyadong heavy yung mga vlog niya. Na rin siya, medyo nakikinig na rin sa mga kuya niya ba, kala Takero, kala Boss Mike, na maghinay-hinay pagdating sa pagbanat sa kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang sa salamat po, gusto namin magpasalamat in behalf of Bengador family, Team Bengador. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong suporta, simpatya sa amin, mga kababayan, mga ka-BBM.
So, opo. At kami po ay patuloy pong lalaban. Tutuloy po namin ang syempre aming nasimulan. Yan na po ang aming sinumpaan na tungkulin. At doon naman po sa sa mga gumagamit ng picture ni Mima para pagtawanan. Alam nyo na kung sino yung mga yon, mga kababayan. Wala na po tayong magagawa doon sa mga utak kriminal na yon kasi gusto nilang patayan eh. For the record po mga kababayan, alam nyo naman, kahit ilang beses tayo pagbantaan, kahit ang Pangulo natin, kasi ang ehemplo namin, sa totoo lang mga kababayan, kung bakit hindi kami marahas. Kung bakit hindi marahas sa mga BBM, hindi nakikipagbardagulan sa kalye, hindi nakikipagpatayan, nakikipagbarilan. Nilulook up po namin ang ugali ni Pangulong Bongbong Marcos na mapagpasensya, hindi iniintindi kung anong binabato sa amin kahit nasasaktan na kami, masakit na. 'Di ba tayo pa nga minsan nasasaktan sa binabato kay Pangulo eh. Pero alam po natin kung sino itong mga utak kriminal na ito. Na ginagawang katatawanan yung kapatid dating si Mima. Ginagawa pong halimbawa na masamang halimbawa sa vlog nila. Kagaya po ni Dada, no? Na nag-post. Kasi nga utak kriminal tong hayop na to. Nagmana sa mga pinagmanahan niyang amo niya. Tatay niyang karton. Saka sa vice presidente nila, di ba? Oo, pinagtawanan po at hinamak po si Mima Alicia. Yes po, totoo po yan. Isa po si Mima sa kasama natin nagsasakripisyo. Sakripisyo ng kanyang buhay para po ipaglaban yung katotohanan, paglaban yung nararapat, paglaban ng ating mahal na Pangulo sa mga fake news, sa mga kasamaan na ginagawa ng kanyang mga kritiko. Diba? Kaya po kami ay nakita namin kung gaano kadami ang nagmamahal sa amin lahat. Especially kay Mima Alicia na sobrang nagtre-trending at grabe po ang trending ngayon sa social media. Even sa balita po, ayan, abangan po natin yung balita na yan sa mainstream media sa pagbalita po ng nangyari kay Mima Alicia dahil naglabas na po ng police report, okay, ang PNP. Pero hindi pa po ito final mga kababayan dahil for the sake of ayan na mama salamat po, no. Ito pong yung police report po mga kababayan na ayon sa kapulisan, babasahin po natin. Ma'am Tabura, shout out. Kay Ma'am Dali Babes na naiyak din pala. Kausap natin kaninang umaga, binalitaan din natin. Ayan, Ma'am Dali Babes, salamat po sa simpatya. Salamat po sa pagmamahal sa amin lahat. Ma'am Tamura, salamat po. Sa lahat ng admin namin, ayan, maraming salamat po. Napitasan man tayo ng isang kasamaan, pero magtutuloy-tuloy po ang laban. Kung akala nila tayo, o akala po nila magtitigil tayo, hindi po tayo titigil. Mas lalo po tayo magiging matapang, magiging agresibo sa violence na ginagawa ng mga kalaban natin. Gangster, you know, we
can do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player, cause even